Kabanata 291. May hawak na malaking plato ng pasta si Kingsley nang pumunta siya sa kanilang kama. Mr. Watts, bakit hindi ka nalang kumain sa dining room? Tanong ni Gavin na nakakunot ang noo. Siya ay medyo malinis na freak at hindi makayanan ng mga taong kumakain sa kanyang kama. Nakakatamad kumain mag-isa doon. Nakangiting sagot ni Kingsley. Nang mapansin ang galit na galit sa mga mata ni Gavin, mabilis siyang lumipat sa couch. Siguraduhin mong hindi ka magbibitawan ng anuman sa iyong pagkain. Paalala ni Gavin sa kanya. Napahagalpak ng tawa si Kingsley nang marinig iyon. Sige, promise wala akong ipapalaglag. Lilinisin kita kung gagawin ko. Habang pinahahalagahan din ng ibang magkakapatid ang kalinisan, wala ni isa sa kanila ang kapantay ni Gavin. Awkward na tinitigan ni Jasper si Gavin habang iniisip ang sarili. Magugulat ba siya kapag nalaman niyang kumakain ako sa kama niya kanina? Bigla siyang sinulyapan ni Gavin, na nag-udyok kay Jasper na mabilis na umiwas ng tingin at tumakbo patungo kay Kingsley. Masarap ba, Mr. Watts? Nakakamangha talaga ang amoy ng pasta. Gusto mo bang subukan ang ilan? Tanong ni Kingsley sabay subo nito sa kanya. Kumain ng kaunti si Jasper pagkatapos ng ilang sandali. Ang sarap, kung gayon dapat mayroon ka pa nito. Si Kingsley ay palaging nasa mabuting kalagayan sa tuwing siya ay nasa paligid nila. Itong tinidor may laway ka. Gagamitin ko ang sarili ko. Angal ni Jasper habang tumatakbo para kunin ang sarili niyang tinidor sa bag niya. What the hell? Pamilya ba sila ng mga malinis na freak o ano? Napaisip si Kingsley sa sarili. Natuwa sina Zachary at Oliver sa malungkot na mukha ni Kingsley at nagpas siyang sumali sa saya. Gusto rin namin ng pasta, Mr. Watts. Napalunok ng laway si Jessie sa paghihintay. Ako rin. Sige. Pwede kayong lahat. Ganon na ba kayo kagutom? Maaari ko pang ipagsigawan si Mr. Whitley. Nakangiting sabi ni Kingsley. Mabilis na tinawagan ni Gavin si Edwin nang makita niyang gutom na gutom ang kanyang mga kapatid. Nagtrabaho kaagad si Edwin sa kusina matapos ibaba ang telepono. Inagaw ni Oliver ang tinidor sa kamay ni Jasper at tinulungan ang sarili sa pasta. Napakasarap ng lasa nito. Ilang oras na rin ang lumipas mula nang mananghalian sila sa Old Manor, kaya talagang gutom na sila dahil halos natutunaw na ang pagkain. Hindi napigilan ni Kingsley na matawa habang pinapanood silang nag-aaway para sa kanyang pagkain. Bakit ayos kayong mga bata sa laway ng isa't isa? Kasi magkapatid tayo, Sabay-sabay nilang sagot, mga kapatid, ha? Ang malinis na bagay na ito ay talagang nagpapaalala sa akin ng... Oh, snap! Hindi ko na pinuntahan si boss pagkarating ko dito. Nagmana talaga kayong mga bata sa kakaibang ugali ng daddy ninyo. Gusto lang ni daddy na malinis. Ganti ni Gavin. Isang pilyong tawa ang pinakawalan ni Kingsley. Oh, nakaayos ka na ng daddy mo. Ngumuso si Gavin. Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo, yun lang. Binigyan siya ni Kingsley ng mahinang kurot sa ilong. Gavin, alam mo bang nagbago ka na? Sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie ay sabay na napatingin kay Gavin. Anong ibig mong sabihin? Paano ako nagbago? Tanong ni Gavin. Mas naging madaldal ka. Sagot ni Kingsley na may magiliw ng ngiti. Napakagatlabi si Gavin bilang tugon. Hehe, ito ay isang magandang pagbabago, bagaman. Bihira kang magsalita noon. Ano ba, kahit minsan hindi mo ako pinapansin. Sabi ni Kingsley na may nakakagaan ng ngiti. Mukhang may malaking epekto sa personalidad ng isang bata ang paglaki na may magkakapatid na kapareho ng edad. Napakalaki ng pinagbago ng batang ito matapos makasama ang kanyang mga kapatid at ina. Siya ay isang ganap, ibang tao kumpara noong boss lang niya. Hindi maiwasan ni Zachary ang sama ng loob kay Gavin dahil hindi niya na-enjoy ang buhay nila noon. Mas masaya sila kapag kasama nila ang mommy nila. Hindi ako kasing daldal mo. Binalik ni Gavin si Kingsley. Hindi ako madaldal. Nagiging socially active na ako. Hindi lahat ng tao ay napupunta sa paligid na kumikilos ng malamig at malayo tulad mo at ng iyong daddy. Alam mo ba? Hindi ka maaaring tumugon sa iba ng isang sulyap kapag kausap ka nila. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip mo o sinusubukan mong sabihin. Protesta ni Kingsley. Kabanata 292. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit makikipagkaibigan si daddy sa madaldal na tulad mo. Sagot ni Gavin na may halong nguso. Na-curious din si Zachary tungkol doon. Talagang napakatalino mo, Mr. Watts. Sabi niya sabay ngisi ng nakakaloko. Ikaw din, buho.
Tinitigan sila ni Kingsley ng malungkot na puppy dog eyes. Si Jasper kasing daldal mo. Dagdag ni Zachary. Sinaman siya ni Jasper ng galit na tingin. Hoy, hindi ako ganoon kadaldal. Ngumisi si Oliver. Oo, ikaw. Ikaw ang pinakamadaldal sa tuwing magkasama tayo. Biglang napansin ni Kingsley na medyo tahimik si Jessie at lumingon sa kanya, only to realize na naubos na niya ang buong plato niya ng pasta. Kaya, iyon ang dahilan kung bakit siya ay tahimik. Siya ay kumakain sa buong oras. Hehe, hi, Mr. Watts. Ngumiti si Jessie sa kanya nang mapagtanto niyang nahuli siya sa akto. She looked so adorable with her dimples and innocent face na hindi man lang nagawang magalit sa kanya ni Kingsley. Hindi ka ba nakakaramdam ng bloated pagkatapos kumain ng marami? Tanong ni Kingsley habang ginulo ang maikling buhok. Ang katotohanan na hindi pa rin alam ni Benjamin na mayroon siyang anak na babae ay nagpatawa kay Kingsley ng walang katapusan. Nabibilang sa Envel drama, org all rights reserved. Umiling si Jessie. Hindi. Talagang may gana si Jessie. Nakangiting dagdag ni Jasper. Iyon ang dahilan kung bakit mukhang mas chubbier si Jessie kaysa sa iba pang mga kapatid. May gusto ba kayong iba? Kukuha ako ng pagkain sa baba. Tanong ni Kingsley. Sa ibaba tayo kakain. Dapat ay nakahanda na si Mr. Whitley ng pagkain, sagot ni Gavin habang pababa ng hagdan kasama ang iba pang mga kapatid na nakasunod na malapit sa kanya. Pati si Kingsley, bumaba kasama sila out of curiosity. Dir-diretsong tumakbo ang mga bata patungo sa dining room nang madetect nila ang mabangong aroma na nagmumula sa loob. Ano ang ginawa mo, Mr. Whitley? Tanong ni Oliver habang excited na lumulunok. Popcorn chicken. Umupo ka sa mesa. Ihahatid ko ito sa 1 minuto. Isang mapagmahal na ngiti ang tugon ni Edwin nang makita silang nakatayo sa may pintuan. Pagkatapos ay dinala niya sa kanila ang isang plato nito at pinanood ang mga ito habang masaya silang tumulong sa pagkain. Ang sarap. Puna ni Jessie habang dinidilaan ang lobby. Feel free to eat hanggat gusto mo. Marami pa sa kusina. Mainit kaya siguraduhin mong bumagal baka masunog ang dila mo. Paalala ni Edwin sa kanila bago bumalik sa kusina para magpainit ng gatas. Kumain si Kingsley ng ilang piraso ng popcorn chicken at umalis para makita si Benjamin sa pag-aaral. Siguradong energetic ka ngayon, boss. Nakangiting bulalas niya habang nakaupo sa harap ng desk ni Benjamin. Hindi kasing energetic mo. Ganti ni Benjamin na may bahid ng panunuya sa boses. Talagang napuyat si Kingsley buong gabi at nakatulog lang ng ilang oras bago siya nakauwi. Dahil hindi na siya makabalik sa pagtulog pagkagising, nagpa siyang bumangon sa kama. Hindi ako makatulog pagkatapos magkaroon ng bangungot. Bulyo ni Kingsley. Tumingin si Benjamin sa kanya at nagtanong, bakit mo sinabi kay Gavin at sa iba pa na may sakit ako? Ipag-aalala mo lang sila sa akin. Mas maganda ka na ngayon, di ba? Hindi sila mag-aalala kung malalaman nila pagkatapos mong gumaling. Sinabi ko sa kanila ang tungkol dito habang papunta sila, at dapat nakita mo kung gaano sila kabalisa. Patuloy nila akong hinihimok na magmaneho ng mas mabilis. Ito ay nagpapakita na sila ay nagmamalasakit pa rin sa iyo. Ano, hindi ka ba masaya na nag-aalala ang mga anak mo sa iyo? Nakangiting sagot ni Kingsley. Kabanata 273. Nalaman lang nila habang papunta sila dito. Kung gayon, bakit sila bumalik ng maaga? Hindi kaya pinabalik sila ni Erisa. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata sa isiping iyon, na ikinatuwa ni Kingsley. Hindi ka ba talaga masaya na nagmamalasakit sila sa iyo? Sinaman siya ng malamig na tingin ni Benjamin. Isipin mo ang sarili mong negosyo. Whatever, makikipaglaro ako sa mga bata ngayon. Sabi ni Kingsley at nagsimulang maglakad papunta sa pinto. Huwag hayaan silang gumawa ng anumang kabaliwan. Tinawag siya ni Benjamin mula sa kanyang mesa. Nilinggan siya ni Kingsley at nakangiting sumagot, kailangan maging mas aktibo ang mga bata para matiyak ang tamang paglaki, boss. I mean, tingnan mo lang si Gavin. Hindi ba siya mukhang mas masaya ngayon? Ang tahimik niya dati kapag nasa tabi mo siya palagi. Heck, nakuha pa niya. Panipi, mabilis niyang pinigilan ang sarili na magsalita nang mapansin niya ang warning glare mula kay Benjamin. Papunta na ako ngayon. Bulalas niya habang tumatakbo papunta sa dining room. Napansin ni Benjamin na malaki ang pagbabago ni Gavin para sa mas mahusay. Napangiti siya nang marinig ang masayang nagkukwentuhan ng mga bata sa dining room. Medyo hindi pa sanay si Erisa na makita ang magandang chandelier sa kwarto nang magising siya. Ang tagal niyang naalala kung nasaan siya. Lumingon siya sa kanyang tabi at tamad na nahiga sa kama, hindi niya na maalaya na nakauwi na ang mga bata.
Hanggang sa napansin niya ang amoy ng gatas ay napagtanto niyang bumalik na ang mga bata. Mabilis na bumangon si Erisa mula sa pagkakahiga nang marinig ang tunog ng kanilang tawanan na nanggagaling sa ibaba. Pagkatapos maghugas ng mukha at magpalit ng bagong set ng damit, tumayo siya sa may hagdan at pinanood silang naglalaro ni Kingsley saglit. "Hoy, mga syota!" Tawag ni Erisa sa kanila habang pababa. "Ah, gising na si Mommy." Excited na bulalas ni Jessie at tumakbo papunta sa kanya. Sumama na rin ang apat. "Mommy, namiss ka namin, Mommy." Lahat silang lima ay sumubsob sa kanya nang makarating siya sa ibaba ng hagdan. Amoy gatas ang mga ito habang magkayakap sila sa kanyang yakap. Niyakap sila ni Erisa ng mahigpit habang sumagot, "Oh, namiss ko rin kayo mga bata." Hehe, masayang ngumiti sa kanya ang mga bata. "Gutom ka na ba, Mommy?" "Ginawa kami ni Mr. Whitley ng maraming pagkain. May gatas din." Tanong ni Gavin. Ginulo ni Erisa ang kanyang buhok habang sumagot, "Ngayong nabanggit mo na, medyo nagugutom na ako. Pwede ka nang maupo sa sala, Mommy. Dadalan kita ng pagkain." Sigaw ni Gavin sabay takbo para kumuha ng pagkain. "Tutulong din ako." "Ako rin. Ibilang mo ako." Sina Oliver at Jasper naman, sumunod sa kanya sa kusina. Nang mapansin na sasamahan na rin sila ni Jessie, mabilis siyang niyakap ni Erisa sa kanyang mga bisig. "Hindi mo kailangang tumulong sa pagkain, sweetheart. Kakayanin ito ng iyong mga kapatid, kaya manatili ka dito at sa halip ay samahan mo ako. Gusto kong makita kung nakakain ka ba nitong mga nakaraang araw. Marami akong nakain, Mommy." Maging si Lolo ay nabigla sa dami ng nakain ko noong nasa pwesto niya kami. Sabi ni Jessie. Tinapik siya ni Erisa sa ulo at tinanong, "Nag-enjoy ka ba sa bahay ni Lolo?" Tumango si Jessie at nakapout na sumagot, "I did. Namiss lang kita, Mommy." Nang marinig iyon ay napangiti si Erisa habang binuhat si Jessie sa sala. "Hello, Mrs. Graham." Bati ni Kingsley kay Erisa nang makita siya. "Tawagin mo na lang akong Erisa." Sabi niya pagkatapos ng maikling paghinto. "Walang magagawa. Papatayin ako ni boss kapag narinig niya akong tinatawag ka sa pangalan." Pabirong sagot ni Kingsley. Kabanata 274. Hindi sigurado kung paano sasagutin iyon, sinubukan ni Erisa na ibahin ang paksa. "Hindi ka ba napapagod sa kakulangan mo sa tulog? Bakit makipaglaro sa mga bata sa halip na matulog?" Si Kingsley ay nagpuyat buong gabi, kaya paano pa rin siya napakasigla. "Nagkaroon ako ng bangungot at hindi na ako makatulog. Anyway, medyo nakaramdam ako ng pagod ngayon. Wala ka bang pakialam kung dito ako matutulog, Mrs. Graham?" Sabi ni Kingsley. "Bakit mo ako tinatanong? Ito ang lugar ni Benjamin, kaya dapat ay humihingi ka na lang ng pahintulot sa kanya." Ganti ni Erisa. Tumawa si Kingsley. "Hindi tatanggi si boss kung bibigyan mo ako ng green light." Natulala si Erisa habang iniisip kung mayroon nga ba talaga siyang awtoridad. "Pwede kang matulog sa kwarto namin kung pagod ka, Mr. Watts. Sa ganoong paraan, hindi magagalit si Mr. Graham sa iyo." Mungkahi ni Jessie na nakapulupot ang mga kamay sa leeg ni Erisa. "Magandang ideya iyon, pero papayag ba ang mga kapatid mo? Kung tutuusin, napakalinis nilang mga freak." Sabi ni Kingsley nang makita niya ang apat na bata na tumatakbo palapit sa kanila. "Maligo ka na lang bago matulog sa kwarto namin." Sagot ni Jessie. Tinapik-tapik siya ni Erisa sa ulo at natatawang sinabing, "Ginugulo ka lang niya, Jessie. May guest room kami, kaya hindi na niya kailangan matulog sa kwarto mo." Matalik na magkaibigan sina Benjamin at Kingsley, kaya hindi niya ito pipigilan sa pagtulog. Napatingin si Gavin kay Kingsley nang marinig ang sinabi ni Erisa. "Bakit mo gustong matulog sa kwarto natin kung may available kang guest room? Kung gayon, saan tayo matutulog?" Humagalpak ng tawa si Kingsley. "Tumahimik ka, Gavin. Inaasar ko lang si Jessie saglit." Napakakulit mo, Mr. Watts." Inis na bulalas ni Jessie. Umupo si Gavin sa tabi ni Erisa na may dalang platong puno ng pagkain. "Bilasan mo at subukan ito, Mommy." Lumapit naman sina Zachary, Oliver, at Jasper na may dalang mga plato ng pagkain. "Eto na po, Mommy. Kumain na kami kaya busog na busog kami ngayon. Sige, ilagay mo sa mesa. Kaya kung kumain mag-isa." Pagkatapos ay pinaupo ni Erisa si Jessie sa sopa bago tinawag si Kingsley. "Gusto mo bang kumain, Mr. Watts?" "Nako, kumain na ako sa kanila kanina." "Sige na, Mrs. Graham." "Okay, kung ganoon. Don't mind if I do. Hindi mo kailangang maging masyadong formal sa tabi ko, Mrs. Graham."
At saka, hindi ba lahat ng nandito ay sa iyo pa rin? Pang-aasar ni Kingsley, huwag mo sanang sabihin yan sa harap ng ibang tao, Mr. Watts. Baka magkamali sila ng ideya at isipin na pag-aari ko ang lugar na ito. Sagot ni Erisa, dito na lang ako nananatili. Lahat ng bagay sa lugar na ito ay kay Benjamin. Sige, hayaan mo na ang mami mo na kumain ng mapayapa, mga bata. Halika makipaglaro sa akin sa halip. Tinawag sila ni Kingsley. Sinaman siya ng tingin ni Zachary. Kanina ka pa namin pinaglalaruan. Sa ngayon, gusto naming makasama si mami. Pero nandito naman ang mami mo, di ba? Wala siyang pupuntahan, kaya bakit ka dumidikit sa kanya na parang pandikit? Paano kung magsaya tayo sa labas? Mungkahi ni Kingsley. Sa kanyang pagtataka, hindi man lang natukso ang mga bata sa kanyang alok. Hindi, salamat. Napapikit na lamang si Kingsley sa kanyang ilong bilang tugon sa pagtanggi nila. Nainggit talaga siya kay Erisa dahil napapaligiran siya ng mga kaibig-ibig na bata. Habang humihigop ng gatas, napansin ni Erisa na nakatitig si Jessie at iniabot sa kanya ang baso. Masayang hinigop ito ni Jessie bago sinabing, "You should drink more of it, mommy. Nasa bahay ako ngayon, para kayong mga bata ay makalabas para maglaro." Nakangiting sabi ni Erisa habang patuloy na kinakain ang natitirang pagkain. "I can't go anywhere if Benjamin is home anyway." Speaking of Benjamin, busy siguro siya sa pag-aaral niya. Ngayon, di ba, dahil doon, sinulyapan ni Erisa ang pag-aaral. "Mrs. Graham, bakit hindi mo dalhin si boss ng pagkain?" Mungkahi ni Kingsley nang makita niya kung saan siya nakatingin. "Bakit hindi mo gawin?" Nakangiting tanong ni Erisa. "Kita mo, matutuwa si boss kung dadalan mo siya ng pagkain." "Kung gagawin ko yun, iikot lang niya ang mga mata niya sa akin sa disgusto." Sagot ni Kingsley habang kumakain ng mansanas. Sinaman siya ng tingin ni Zachary. "Kung gayon bakit mo siya pinuntahan sa pag-aaral kanina?" Kabanata 275. "Oo, medyo matagal ka rin doon." Tumango si Oliver. "Hindi naman ganoon katagal. Tumatakbo ako palabas sa sandaling binigyan ako ng iyong daddy ng matinding liwanag ng kamatayan." Protesta ni Kingsley. Tumawa si Erisa sa tuwa. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang plato ng prutas at merienda bago tumungo sa pag-aaral. Pupuntahan ni Mommy si Mr. Graham. Bulalas ni Jessie. Lumingon si Erisa at itinama siya, "Tawagin mo siyang daddy." Nailabas lang ni Jessie ang kanyang dila bilang tugon. Tumingin si Kingsley sa kanila at nagtanong dahil sa curiosity, "Bakit hindi niyo siya tinatawag na daddy?" "Dahil sinusubukan pa rin naming tukuyin kung karapat-dapat siyang maging daddy namin." Sagot ni Jasper habang nakasandal sa likod ng upuan niya. Nabibilang sa Envel Drama, org all rights reserved. Lumapit si Kingsley sa kanya at binigyan siya ng bahagyang kurot sa pisngi. "At paano siya maituturing na karapat-dapat? Tingnan natin kung matutulungan ko si boss na malaman ang higit pang impormasyon para matulungan siya." "Ano sa tingin mo?" Sabay na sabi ni Zachary at Oliver. "I think siya ang daddy mo, to begin with." Ang pagtanggi na tawagin siyang daddy, ay hindi magbabago sa katotohanan iyon, sagot ni Kingsley na may halong tawa. Nagpaut ang mga bata nang marinig iyon. "Tama ka, Mr. Watts. Pero may karapatan pa rin tayong pumili kung daddy, ba ang tawag natin sa kanya o hindi?" Sabi ni Oliver na may pilyong ngisi. "Totoo naman na daddy natin siya, pero mapipili din nating huwag siyang tretuhin ng ganoon kung hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho niya." Dagdag ni Zachary na may kasamang mapanghamong nguso. "Oo, kasama ko si Zachary dito." Ipinahayag ni Jasper ang kanyang suporta kay Zachary. Nagtaas ng kamay si Jessie. "Ako rin." Sang-ayon ako kina Oliver at Zachary. Kakailanganin ni daddy na makuha ang kanilang respeto kung gusto niyang tawagin nila siyang daddy. Pahayag ni Gavin. "So, paano papatunayan ng daddy mo ang sarili niya?" Curious na tanong ni Kingsley. "Sa pagtrato ng maayos sa mommy natin, hindi namin siya mapapatawad kung binubuli niya si mommy." Masungit na deklara ni Zachary. Tumango naman ang ibang mga bata bilang pagsang-ayon. "I see." Pati si Gavin nasa side ni Erisa. "Ha? Manong, masama na ang loob ko kay Benjamin." Napaisip si Kingsley sa sarili. Hindi alam ni Erisa ang pag-uusap na iyon habang dinadala niya ang pagkain kay Benjamin sa pag-aaral. "Dapat kang magpahinga at kumain ng kaunting merienda, Mr. Graham." Sinulyapan lang siya ni Benjamin bago ibinalik ang tingin sa kanyang mga dokumento. Aalis na sana si Erisa nang bigla niya itong tinawag, "Halika rito."
Nakakaakit ang malalim nitong boses kaya napahinto siya sa paglalakad. Oo, sagot niya habang nakatalikod. Itinuro ni Benjamin ang mga file na nakakalat sa mesa at sinabing, ayusin muli ang mga dokumentong ito. Nang makitang abala siya, humakbang si Erisa at ginawa ang sinabi ng walang sinasabi. Pagkatapos ay inabot ni Benjamin sa kanya ang isa pang folder at nagutos, tingnan kung may anumang mga issue ang isang ito. Medyo natarante si Erisa, pero sinuri pa rin niya ang dokumento. Isang ngiti ang nabuo sa mukha ni Benjamin habang hinahangaan ang seryosong ekspresyon nito. Well, tumingin sa kanya si Erisa at sinabing, mukhang maayos ang kontrata sa pangkalahatan, ngunit hindi gaanong kumikita ang aming kumpanya sa pakikipagtulungang ito. Sa katunayan, ang kabilang partido ay tatayo upang makakuha ng higit pa kaysa sa amin. Bakit tayo nagtatrabaho sa kanila, Mr. Graham? Talagang humanga si Benjamin na naisip niya ito ng napakabilis. Iyon ay isang tanong para sa tagapamahala ng proyekto, sagot niya habang itinatabi ang kontratang iyon. Binuhusan siya ni Erisa ng isang basong tubig. Dapat kang magpahinga, hindi ka ba inaantok sa gamot mo? Si Benjamin ay abala sa pagtatrabaho simula nang bumalik siya mula sa tanghalian. Nagtaas siya ng kilay sa pagtataka nang marinig ang pag-aalala sa boses nito. Kabanata 276. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang hindi sinasadyang magka-eye contact sila. Sa kabila ng pag-iwas ng tingin ay lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Nag-aalala ka ba sa akin? Habang umaalingaw ang magnetic voice ni Benjamin, dumagundong ito sa kanyang mga tainga na may kilig. Nakangiting tinitigan siya ni Erisa. Ako nga, lumawak ang ngiti ni Benjamin habang mas lalong tumindi ang tingin sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng palihim na tingin sa kanya, namula si Erisa. Dapat kang magpahinga at magpatuloy kapag nakabawi ka na. Nakataas ang kilay, humigop ng tubig si Benjamin. Inihain siya ni Erisa ng merienda. Ano ang gusto mong hapunan? Nang matapos ang merienda, sumagot si Benjamin, magluto ka ng masarap para sa akin. Tinitigan siya ni Erisa. Anong klaseng sagot yan? Kung ganoon, mayroon bang hindi ka makakain? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Tanungin mo na lang si Edwin. Hindi nakaimik si Erisa. Bakit mo sinasabi sa akin na magtanong sa iba tungkol sa iyong kagustuhan? Magluluto din ako ng mga paboritong ulam ni Edwin. Nagdilim ang tingin ni Benjamin. Anything is fine as long as it is not spicy. Nang makita ni Erisa ang mapang-asar na ekspresyon nito, napangiti siya. Hindi ka ba kumain ng maanghang na pagkain dati? Nakakonsumo siya ng maraming maanghang na pagkain sa holiday home. Nang maalala ito, nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin. Pagkabalik mula sa paglalakbay, kilabot ang kanyang tiyan hanggang sa mismong araw na ito. Nang makita niya kung paano siya tinitigan ni Benjamin, nangako siya, fine. Hindi ko gagawing maanghang. Gayunpaman, kailangan mo pa ring sabihin sa akin kung ano ang iyong paboritong pagkain. Mushroom chicken at nilagang isda. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Tumango si Erisa bilang pagsang-ayon. Titingnan ko si Edwin kung may available na isda. Nang tumalikod siya at umalis, pinanood siya ni Benjamin. Nakangiting walang malay, ipinagpatuloy niya ang pag-ubos ng kanyang merienda. Matapos kumpirmahin kay Edwin na available na ang lahat ng mga sangkap na kailangan niya, napanatag ang isipan ni Erisa. Kasunod nito, pumunta siya sa sala at tinanong ang mga bata, ano ang gusto ninyong hapunan? Magluluto ako mamayang gabi. Wow, Mami, pwede bang mag-steam ng itlog? Tumakbo si Jessie papunta sa kanya at niyakap ang hita niya. Ginulo ang kanyang buhok, sumagot si Erisa, syempre. Pagkatapos ng lahat, ang pagpapasingaw ng mga itlog ay madali. Mami, gusto kong magkaroon ng isda. Nagtaas ng kamay si Jasper. Napangiti si Erisa. Nasa menu na ito. Lumiwanag ang mata ni Zachary. Mami, sabihin sa amin kung ano pa ang ginagawa mo, at maaari naming dagdagan ito. Mushroom chicken, isda, at steam egg. Nakangiti kay Gavin, Zachary, at Oliver, nagtanong si Erisa, ano ang gusto ninyong tatlo? Nag-e-enjoy kami sa kahit anong niluto mo. Kaya naman, you can decide. Nakangiting sagot ni Gavin. Natouch sa sagot nito, muling tinanong ni Erisa ang anak, may espesyal ba na gusto mo? Dahil maaga pa, may oras ako para ihanda sila. Nag-isip sandali si Gavin. Gusto ko ng mainit na lasagna. Kahit na ito ay isang maanghang na ulam, nagpa siya si Erisa na gawin ito para sa mga bata pa rin. Si Benjamin naman, iwasan na lang niya. Idinagdag ni Zachary,
Mommy, gusto kong kumain ng steak. Tumango si Oliver. Mommy, gusto ko ng roast chicken. Pagkatapos mag-order ni Gavin, ayaw ng maywan ng magkapatid. Tumango si Erisa. Kasama ang isang gulay, magkakaroon tayo ng kabuoang 7 ulam. Nilinggan niya si Kingsley. Mr. Watts, ano ang gusto mong makuha? Lahat ng ulam ay nakakatuwang. Hindi ko na kailangan pang idagdag sa kanila. Kukunin ko lang kung ano ang mayroon ang lahat. Hindi nang ahas si Kingsley na umorder ng kahit ano sa takot na. Hindi na siya payagan ni Benjamin na pumunta para kumain. Sige, lulutuin ko itong lahat para sa hapunan. Pwede na kayong lumabas para maglaro. Pinalabas ni Erisa si Edwin para bumili ng inihaw na manok bago kunin ang lahat ng sangkap na kailangan niya. Matapos makipaglaro kay Kingsley saglit, lumaktaw ang 5 bata para tulungan siya. Mommy, nandito kami para tulungan ka. Ngumisi si Erisa sa mga bata. Hindi mo na kailangan tumulong. Dapat maglaro na lang kayo. Hindi naman kasi marunong maglinis ng isda at manok ang mga bata. Kung tungkol sa mga gulay at kabute, ang mga iyon ay hindi gaanong nagtrabaho. Kabanata 297. Matutulungan ka naming maghugas ng steak at mga gulay. Sa katunayan, alam din namin kung paano ihanda ang mga itlog. Nang magsalita si Zachary, sinimulan niyang madumihan ang kanyang mga kamay. Para naman sa 4 na bata, nakiisa rin sila para tumulong. Natuwa si Erisa, mag-ingat ka, huwag mong putulin ang iyong sarili sa buto. Matapos hiwain ng steak, ipinagpatuloy niya ang paghuhugas ng manok at hiniwa ito ng maliliit. Mommy, hindi ba nakakapagod na maghanda ka ng napakaraming ulam mag-isa? Sa panonood ni Erisa, namangha si Gavin sa kanyang galing sa kutsilyo. Napatingin si Erisa sa anak. Hindi naman mahirap ihanda ang mga pagkaing iyon. Mommy, kung sobra-sobra para sa iyo, maaari kang humingi ng tulong kay Mr. Whitley, maalalang mungkahi ni Gavin. Pero pinapanta ko siya para bumili ng inihaw na manok. Anyway, aabutin ko lang ng 1 oras para gawin lahat ng ito. Mommy, gusto mo bang magluto ng pasta ngayon? Tanong ni Oliver. Nang si Zachary ay pinipisil na sina Jasper at Jessie, nagpa siyang umatras at hinayaan silang 3. Oo kaya natin. Pagtingin sa kusina, itinuro ni Erisa ang kanyang anak sa isang kaldero. Kukunin ko. Sinamantala ni Gavin ang pagkakataon. Napangiti, tinukso ni Oliver si Gavin, marunong ka rin bang gawin? Lagi akong natututo. Namula si Gavin. Tuwang-tuwa silang tinignan ni Erisa. Dahil si Gavin ay pinalaki ni Benjamin, malamang na hindi pa siya nakagawa ng anumang gawain sa kanyang buhay. Oliver, tigilan mo na ang pagpapatawa kay Gavin. Nakalimutan mo na ba ang oras na sinunog mo ang pasta? Ipinaalala sa kanya ni Erisa ang kanyang nakakahiyang kasaysayan. Naningkit ang mga mata ni Gavin. Kaya, hindi mo pa nagawa ito dati. Nakaramdam ng awkward si Oliver. Ngunit alam ko na kung paano ito gagawin ngayon. Kung ganoon, turuan mo ako. Tumigil na si Gavin sa panunukso sa kanya. Tumango si Oliver. Sige na. Mommy, ilang tasa ng tubig ang kailangan natin para pakuluan ang pasta? Tanong ni Oliver habang hinahayaan si Gavin na hawakan ang pasta. Napalingon si Erisa. Hayaan mo akong makita kung gaano kalaki ang tasa. Nang itinaas ni Gavin ang measuring cup sa kanyang kamay, umawang ang labi ni Erisa. Ang tasa ay mas malaki kaysa sa kung ano ang mayroon ako sa bahay. Sa pagtugon sa mga titig ng mga bata, gumawa si Erisa ng magaspang na pagtatansya. 3 tasa sa palagay ko, at siguraduhing puno ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, ang sobrang tubig ay makakasira sa pagkakapare-pareho ng pasta. Dahil doon, maingat na nilagyan ni Gavin ng tubig ang kaldero. Tandaan na hawakan ito gamit ang iyong 2 kamay. Binabantayan siya ni Oliver. Ginawa naman ni Gavin ang sinabi sa kanya. Ayos lang ba ito? Mahinhin na tanong ni Gavin. Kaunti na lang ang gagawin. Remember to add more water, or else it will dry out, paalala ni Erisa sa kanilang 2. Nang mapuno ni Gavin ang kaldero, sinukat niya ang level ng tubig bago hayaang suriin si Oliver. Gayunpaman, mas naramdaman niyang kumpirmahin niya kay Erisa. Mommy, sapat na ba ito? Oo, ito nga. Kahanga-hanga ka. Pinuri ni Erisa ang kanyang anak, pinupuno siya ng isang pakiramdam ng tagumpay. Paglingon niya ay nakita niyang pinapatuyo ni Oliver ng tela ang paligid. Kailangan nating siguraduhin na ang kalan ay tuyo bago buksan ang apoy. Ma'am, naalala ni Gavin ang kanyang nakita. Nang linisin ni Zachary ang steak, tapos na rin si Jasper sa mga mushroom.
Si Jessie naman, tapos na niyang banlawan ang mga gulay. Dahil dito, inilagay ng tatlong magkakapatid ang mga sangkap na kanilang nalaban ng maayos. Tinanong ni Zachary, "Mommy, kailangan bang putulin ang mga mushroom?" "Oo, pero hindi mo kailangang gawin. Lumabas at maglaro. I will handle the rest," pagpupumilit ni Erisa. "Mommy, tulungan ka naming maghugas ng mga plato." Ayaw umalis ni Zachary. Nang makita niya kung gaano nila gustong gawin ang mga gawain, si Erisa ay nonplussed ngunit nagpaubaya sa huli. "Tandaan mong hugasan din ang mga kubyertos." "Sige." Mabilis na inakay ni Gavin ang kanyang mga nakababatang kapatid na maglabas ng mga plato at kubyertos para sa paglalaba. Nang makita ni Kingsley na abala silang anim sa kusina, lumapit siya para tumulong. Kabanata 278. Kingsley. Nang umalangaw ang boses ni Benjamin mula sa study, tumalikod si Kingsley at pumasok. "Benjamin, anong meron?" Ngumisi si Kingsley kay Benjamin. Nang mapansin niya ang walang laman na plato sa mesa, lumawak ang ngiti niya. Gaya ng inaasahan, may epekto nga si Erisa sa kanya. Tinalim ni Benjamin ang tingin kay Kingsley. "Hindi ka ba uuwi?" Sa pagkibot ng kanyang lobby, umupo si Kingsley sa tapat ni Benjamin. Nakasandal, pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga paa sa isang sulok ng mesa. Nang mapatingin si Benjamin sa kanyang mga paa, walang pagpipilian si Kingsley kundi alisin ito at ikris ang kanyang mga paa. "Aalis ako after dinner. Don't tell me hindi ka papayag ha." Inimbitahan ako ni Mrs. Graham na manatili para sa hapunan. Kahit na naramdaman ni Benjamin na maganda ang singsing ni Mrs. Graham, sumagot siya, nagiging magalang lang siya. "Wala akong pakialam. Aalis na ako pag nakakain na ako. Tutal, pinauwi ko nga ang mga bata. Talaga bang hindi ka magpapakita ng awa sa pamamagitan ng paghabol sa akin? Hindi ko hiniling na gawin mo ito." Ngumuso si Benjamin dahil ayaw niyang umuwi sila. Nanlaki ang mga mata, tinitigan ni Kingsley si Benjamin. Nang sa wakas ay bumungad sa kanya, nagpakawala siya ng isang bastos na tawa. "Ako sinisisi mo. Mukhang inaabangan mo ang pagkakaroon ng ilang privacy. Bakit hindi ko sila pauwiin sa lugar ng papa mo?" Pinanlakihan siya ng mata ni Benjamin. "Anyway, tulungan mo lang akong bantayan kung ano ang sasabihin ng media tungkol sa kanila." Tumango si Kingsley. "Huwag kang mag-alala, gagawin ko." "Ano ang sinabi ni Mr. Patterson?" "Habang buhay na pagkakakulong." Malamig na sagot ni Benjamin. Tumango si Kingsley. "Nagulat ako na may paka na siya laban sa iyo sa loob ng maraming taon." "Benjamin, hindi mo ba siya pinaghihinalaan dati?" Biglang naglabas ng uhaw sa dugo si Benjamin. Dati, may mga hinala siya ngunit wala siyang anumang nagpapatunay na ebidensya. Kung tutusin, matagal na niyang binalak na samantalahin siya. Nang maramdaman ang pagbabago sa mood ni Benjamin, hindi itinuloy ni Kingsley ang paksa. Dahil iniwan ni Benjamin si Jonathan sa pamamahala ng kaso, ang kailangan na lang nilang gawin ngayon ay maghintay sa hatol. "Benjamin, hindi madali para kay Mrs. Graham na alagaan ang 4 na bata ng mag-isa. Kaya, kung interesado ka sa kanya, mas mabuting maging hayag ka tungkol dito. Kung hindi, baka umalis siya kasama ang iyong mga anak." Nang nilaibat ni Benjamin ang mga mata sa kanya, tumawa si Kingsley. "Titingnan ko si Mrs. Graham at tingnan kung kailangan niya ng anumang tulong." Dahil doon, mabilis na nadulas si Kingsley. Pagkaupo ng ilang sandali, sinundan din siya ni Benjamin sa labas. "Mrs. Graham, kailangan mo ba ng tulong?" Nakangiting tanong ni Kingsley habang naglalakad papunta sa kusina. Napangiti si Erisa sa kanya at sumagot, "Hindi, ayos lang ako." "Mauna ka na at maupo ka na. Mga bata, makipaglaro kay Mr. Watts." Bilin niya sa 5 bata. Kung tutusin, delikado para sa kanila ang nasa kusina dahil nanganganib silang mabuhusan ng mainit na mantika kung hindi siya mag-iingat. "Mr. Watts, umalis ka na. Nakarating ka lang pagkatapos nating gawin ang lahat," panunuya sa kanya ni Zachary. "Eksakto," dagdag ni Oliver at Jasper. Pinaikit ni Jessie ang kanyang mga mata. "Mr. Watts, marunong ka bang magluto? Bakit hindi mo tulungang magluto si Mommy?" Inilagay ni Kingsley ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. "Kung magluluto ako, nag-aalala ako na lahat kayo ay sumakit ang tiyan sa gabi. Mr. Watts, mas mabuting umalis ka na sa kusina at huwag kang hadlangan sa pagluluto ni Mommy." Tinulak ni Gavin si Kingsley palabas. Humalaklak bilang tugon, nagbiro si Kingsley nang makita niyang lumapit si Benjamin. Naiinis talaga ang mga anak mo sa akin na nandito ako. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin.
Nang tumingin silang mga bata kay Benjamin, tinuro niya ang labas. Lumabas ka at maglaro, dahil doon ay mabilis na tumakbo palabas ang mga bata. Para naman kay Kingsley, hindi na siya nagtagal nang makita ang mabagsik na ekspresyon ni Benjamin. Kaya naman, sinundan niya ang mga bata palabas ng kusina. Teka lang, Mr. Watts. Bakit ang bilis mong tumakbo? May halimaw bang humahabol sa iyo? Samantala, lumapit si Benjamin kay Erisa at tiningnan ang niluluto niya. Lumingon sa kanya si Erisa. Hindi ka ba busy? Pumunta ako para tingnan kung nagawa mo na ba ang mga paborito kong pagkain. Nang sumulyap si Benjamin sa kanya, umawang ang labi ni Erisa. Kabanata 299. Ngunguso siya, bakit kita tatanungin kung wala akong planong gawin ng mga ito? Ngunguso si Benjamin bilang ganti. Ang babaeng ito ay nagiging feaster sa araw-araw. Kung hindi mo makayanan, tulungan ka ni Edwin. Natigilan si Erisa sa bilin ni Benjamin. Tinitigan siya nito ng nakangiti. Alam ko, pinabili ko si Edwin ng inihaw na manok. Nang titigan siya ni Benjamin, naramdaman niyang para silang sirena na tumatawag sa kanya. Itinaas niya ang kamay para kurutin ang pisngi nito bago lumabas ng kusina. Namula ang mukha ni Erisa bilang tugon. Sa pagtakbo ng kanyang mga daliri kung saan siya kinurot, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Ang kanyang reaksyon ay tiyak na nakakagulat. Matapos mabawi ang kanyang pakiramdam mula sa kanyang nakakaakit na kilos, ipinagpatuloy niya ang pagluluto ng hapunan. Hindi nagtagal, bumalik si Edwin nang matapos si Erisa sa paghahanda ng unang ulam. Mrs. Graham, hayaan mo akong tulungan ka. Awkward na tumawa si Erisa. Edwin, huwag mo akong tawaging ganyan. Pinahiya mo ako. Napangiti si Edwin. Maaga o huli, masasanay ka rin. At saka, malapit mo nang kunin ang titulo ng opisyal. Nakaramdam ng hiya si Erisa. Kailangan mong maghintay hanggang noon para tawagin ako ng ganyan. Natatawang sabi ni Edwin habang inililigpit ang inihaw na manok. Edwin, pwede mo ba akong kunin ang kalan? I need to prepare the eggs, bilin ni Erisa at nagpatuloy sa pag-steam ng mga itlog. Pagkatapos noon, bumalik siya para mag-ihaw ng isda. Sige, ako na ang bahala. Walang kapare si Edwin sa kanya sa kusina. Sa loob ng isang oras, inihanda ni Erisa ang lahat ng mga ulam. Miss York, magpahinga ka na. Let me set the table instead, alok ni Edwin. Nakangiting hindi nagpumilit si Erisa. Pagkatapos niyang habarin ang kanyang apron, pumunta siya sa study para kunin si Benjamin para sa hapunan. Gayunpaman, nang hindi niya ito nakita doon, pumunta siya upang tingnan ang living hall. Doon, narinig niya ang tawanan ng mga bata sa labas at sa halip ay nag-walk out. Gayunpaman, nakita niya lamang si Kingsley at ang 5 bata. Walang bakas ng Benjamin. Nakita niyo ba si Benjamin? Nilinggan siya ni Kingsley. Hindi ba siya nasa pag-aaral? Hindi ko siya nakita doon. Naisip ni Erisa na si Benjamin ay nasa isang lugar pa rin sa bahay. Kaya naman, umakyat siya sa itaas para tingnan. Mommy, oras na ba para sa hapunan? Napalunok si Jessie. Ang sarap ng luto ni Mommy na amoy ko pa sa labas. Ma'am Ham, magsisimula na tayo kapag nahanap ko na si Daddy. Mr. Watts, pakisamahan na po ang mga bata para maghugas ng kamay dahil kakain na tayo ng hapunan. Matapos gawin ang kahilingan, umakyat si Erisa. Pagpasok sa kanyang kwarto, nakita niya si Benjamin na papalabas ng banyo. Oras na para sa hapunan. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Ma'am Ham, medyo pinagmasdan siya ni Erisa. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Hinubad ni Benjamin ang kanyang kamiseta at tumambad ang kanyang tiyan. Nataranta sa kanyang pagkilos, tiningnan ni Erisa kung naroon pa rin ang allergy. May natitira pa. Tutulungan kitang lagyan ng gamot pagkatapos ng hapunan. Lumapit si Benjamin sa kanya at ipinatong ang kamay sa tuktok ng ulo niya. Tara na. Gayunpaman, yumoko si Erisa at iniwasan ang kanyang kamay, dahilan upang bigyan siya ng gilid ng mata ni Benjamin. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Mr. Graham, mangyaring huwag mong hawakan ang aking ulo na parang ginagawa mo sa isang aso. Nakakayali ang buhok ko. Sa kumikinang na mga mata, itinaas ni Benjamin ang ilan sa kanyang mga palawit at inamoy iyon. Reklamo niya, Erisa, ilang araw ka nang hindi naghuhugas ng buhok. Mabango. Hinawi ni Erisa ang kanyang buhok at sumangot. Hindi naman makulat. Amoy ng yung niluto ko kanina. Mabaho. Isang malademonyong ngiti ang pinakawalan ni Benjamin bago pumunta sa harapan niya. Dahil sa galit, tinitigan ni Erisa ang kanyang figure.
Bakit hindi ka manatili sa kusina ng 2 oras at tingnan kung pareho kang mabaho? Sigaw niya, sino ang mabango pa pagkatapos gawin ang kanilang mga gawain? Baliw siya, nakatalikod sa kanya, ngumiti si Benjamin sa sarili. Mukha siyang kaibig-ibig na sinusubukang sumabog sa isang bagay na walang kabuluhan. Kabanata 300, biglang may narinig silang nagkakagulo sa ibaba. Nang mapagtonto ni Benjamin kung sino ang dumating, napakunot ang noo niya saglit bago nanambalik ang katahimikan. Nakasunod sa likuran niya, narinig din ito ni Erisa. Kaya naman, nagtataka siyang nagtanong, sino ito? Magandang ideya ba na bumaba ako? Parang matanda sa pamilya. Natatawa sa tanong niya, lumingon si Benjamin para tingnan siya. Nang magtama ang kanyang mga mata sa pilyong titig ni Benjamin, pumikit si Erisa bago binalik ang tingin sa kanya. Ano ito? Narito ang matandang Mr. Graham. Nang makita ni Benjamin ang gulat sa mukha nito, tinitigan siya nito ng may alam ng ngiti. Kung ganoon, nararapat bang bumaba ako? Bakit nandito ang kanyang ama? Naging balisa si Erisa ng walang dahilan. Bakit parang kinakabahan ka? Hindi naman kasi kayo magkikita ng mga in-laws mo, pang-aasar ni Benjamin. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Wala ka ba talagang pakialam na sumama ako sa'yo? Bahagyang sumangot si Benjamin. Bakit? Natatakot ka bang makilala ang tatay ko? Nakakaramdam ka pa ba ng self-conscious? Hindi ako. Naguguluhan si Erisa. Wala na akong dapat ikabahala sa sarili ko. Nag-aalala lang ako na baka magkamali si old Mr. Graham. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ginawa niya ito dahil kasama niya ngayon si Benjamin. Nagpakawala ng mahinang sanggal, nilampasan siya nito at bumaba. Samantala, masaya si Darius na napapaligiran ng mga bata. Kung tutuusin, tuwang-tuwa silang makita siya. Lolo, bakit hindi mo sinabi sa amin na pupunta ka? Nakangiting tanong ni Oliver. Kung sinabi ko sa iyo ng maaga, nasa bahay ka pa ba at naghihintay sa akin? Nakangiti sa 5 bata, si Darius ay napuno ng tuwa. Nang marinig niya na tahimik silang bumalik ay bahagyang nadismaya siya. Gayunpaman, pagkatapos malaman na sina Benjamin at Erisa ay nasa bahay, nagpasya siyang bisitahin sila ng hindi ipinaalam. We will. Inaanyayahan ka naming makipaglaro sa amin anumang oras. Tumingin si Jessie kay Darius at tuwang-tuwa. Dahil sa mahal ni Darius ang mga babae, nainitan ang kanyang puso sa pagiging cute nito. Yumuko siya at binuhat si Jessie. Pinisil niya ang kanyang ilong ng buong pagmamahal, tinanong niya, nasa bahay ba ang mommy mo? Tumango si Jessie. Siya ay, pinuntahan niya si Daddy para sa hapunan. Tumango si Darius. Ang pag-iisip na makilala niya ang kanyang magiging manugang ay natuwa lang sa kanya. Lolo, kapag nakita mo si mommy mamaya, tandaan mong huwag masyadong magmukhang mahigpit. Or else, you'll end up scaring her. Paalala ni Gavin na may pag-aalala. Napasimangot si Darius. Mukha ba akong strikto? Pagtingin sa kanya, pilit tinatago ni Gavin ang tawa. Sa halip, sumagot si Zachary, okay lang ito. Lolo, nandito ka ba talaga para makita si mommy? Tinitigan ni Jasper si Darius na may pagdududa. Humagalpak ng tawa si Darius at napakamot sa ulo. Dahil hindi malayang pumunta ang mommy mo sa lugar ko, pumunta na lang ako para bisitahin siya. Pagkatapos ng lahat, mayroon akong lahat ng oras sa mundo. Nagpalitan ng tingin ang mga bata at nagtawanan sa tabi niya. Siguradong kabahan si mommy kapag nakikita ka. Oh, bakit ganon? Naintriga si Darius. Si Kingsley, na nakahiga sa sofa, ay sumabad, obviously, parang isang pangit na manugang na nakipagkita sa mga magulang. Mr. Watts, hindi naman pangit si mommy. Ganti ni Jessie habang nakatitig kay Kingsley. Ikaw ang pangit, nang ang iba pang 4 na bata ay nakatitig sa kanya ng punyal. Mabilis niyang itinaas ang mga kamay para sumuko. Ito ay isang bagay lamang na sinasabi ng mga tao. Hindi ko naman talaga ibig sabihin na pangit ang mommy mo. Galit na bamulong muli sa kanya ang mga quintuplet. Naaliw, pinatahimik sila ni Darius, dahil kung gaano kayo kakyot, walang paraan na maging. Pangit siya, sabay-sabay na tumango ang mga bata. Si mommy ang pinakamagandang babae sa mundo. Walang anak na iisiping pangit ang kanilang ina. Pinaikit ni Darius ang kanyang tingin. Para silang mga anak na anak. Kahit hindi nakaimik si Kingsley, hindi niya maitatanggi kung gaano kaganda si Erisa. Samantalang si Erisa, pareho siyang natigilan. Pagkababa niya, nahiya siya sa papuri sa kanya ng mga bata.